share the word of God sa mga tao na bawat lugar na pupuntahan namin. And I don't know, sabi ko, Lord, sino dito sa mga to yung kinakailangan makilala ka na to? I don't know kung sino, pero you know who you are. Kilala mo kung sino ka, alam mo kung sino ka na lagi ka nagdadasal, lagi ka nagpe-pray, pero parang hindi sumasagot si Lord sa'yo. And tonight, I will share a short testimony na nangyari sa akin. Alam ko yung iba dito, matagal na nanonood. O pwedeng last year lang. Or pwedeng ngayon lang kami nakilala. Kami po yung mas phenomenal basketball na dumadayo ibang lugar. And ito po yung maliit and short story na gusto ko i-share sa inyo. 2019, nag-umpisa po kami dumayo. And then, to make the long story short, biglang nag-boom. Ang daming nakakilala, ang daming nanood. And nag-start kami dumayo. So umangat po. Pag-angat, biglang bumagsak 2020 kasi pandemic, lahat po tayo naapektuhan. And yung basketball po, yung isang bagay na hindi binalik kaagad ng pandemic. So as basketball players, ramdam na ramdam talaga namin yung hirap dahil yung isang bagay na mahal namin, hindi namin magawa. Ang dami ng bukas, ang dami ng pwedeng gawin, pero yung basketball, nung panahon na yun, it's a crime. Na kapag naglaro ka, hindi talaga pwede. But anyway, bumagsak po kami 2020, pero sabi ko sa sarili ko, gawa natin ang paraan. Sabi ko sa mga kasama ko, gawa natin ang paraan. Kayang-kaya natin yan. Doblihin natin yung pagod natin, makipag-meeting tayo, makipag-connect tayo. And then to make the long story short, end of 2020, umangat ulit. Ang ganda ng takbo. Pagdating ng 2021, unti-unti bumagsak ulit. Pero this time, mas mabigat, mas masakit. Kasi mas nagpagod ka na, mas naghirap ka na. So to make the long story short again, end of 2022, sabi ko, galingan natin, sipagan natin. So umangat ulit. Pag-angat, ang ganda nangyari hanggang end of 2022. Pagkatapos mo ng 2022, 2023, bumagsak ulit. Pero this time, mas masakit. And every time nagpapagod kami, every time naghihirap kami, kapag bumabagsak siya, laging doble o triple yung hirap at saka yung sakit na mararamdaman mo. Most especially kapag nag-commit ka na doon sa ginagawa mo. Most especially pag binigay mo na yung buhay mo, yung puso mo, lahat ng oras mo doon sa isang bagay na lagi mong ginagawa. And I do believe, marami sa atin yung ganyan. Marami sa atin, yung kapag napagod tayo, nahirapan tayo, lalaban tayo ulit. And it's a good trait. As human beings, palaban tayo. As human beings, gusto natin lagi tayong may solusyon. Hinahanapan natin ang paraan. So to make the long story short, 2023, umangat po ulit. Sa vlogs po, pag nanonood kayo, nakangiti, tawanan, pero behind the camera, ang hirap. Hindi siya madali. Akala lang makaramihan ang pagiging vlogger po, madali. Gagawa lang ng video, upload, and then yun na yun. Pero to be honest, ang hirap po mag-vlog every day. It's a challenge. Kaya kung ano po yung nakikita in front of camera, kabaliktaran po yun sa likod. And yun po yung mga kinikwento ko ngayon. Ngayon, 2023, pagbagsak, sabi ko, hindi, kaya natin to. Doblehin pa natin yung hirap natin. Mas kumonekta tayo sa maraming tao, mas maghanap tayo ng mas maraming talent, mas gumawa tayo ng paraan, solusyon. Kung dati nag-meeting tayo ng 2 oras, gawin natin 3 oras para marami tayong ideas na mapag-usapan. Kasi nga, gusto mo ilaban. Ayaw mo isuko. Na tuwing bumabagsak tayo, gusto natin, gagawa natin ng paraan. And marami po sa atin ganyan. To make the long story short, 2023, umangat ulit. Grabe yung bulusok. Mas mataas kaysa doon sa dati. Pero pagtapos ng 2024, ika-4 na taon, ika-5 taon, bumagsak po ulit. Pero this time, pagbagsak ng 2024, sabi ko, wala na to. Wala nang pag-asa to. Ginawa ko na lahat for 5 years. I did everything that I can, but nothing happened. May times na naangat, pero pag bumagsak, mas malala. May times na ganda, pero pag bumagsak, mas masakit. May times na akala mo okay na, pero biglang mawawala. 2024, sabi ko, Lord, this time, ayoko na. I'm done. I'm going to quit. Ayoko na mag-basketball, ayoko na mag-vlog. So kung may mga nanonood po last year, yung team po namin, dumadayo yan, pero ako hindi ako visible. Hindi ako sumasama sa kanila. Kasi nga ayoko na. Sabi ko sa kanila, dayo kayo kung gusto nyo. Pero ako hindi ako sasama. Kung gusto nyo maglaro, okay lang. Pero kung ayaw nyo na, gusto nyo na tumigil, okay lang din. Kasi po ako, desidido na ako na ayoko na talaga. Dumating na ako sa point na sabi ko, lahat ng diskarte ko, ubus na. Lakas ng loob ko, ubus na. Yung tapang ko, ubus na. Wala na lahat. And after 6 months, last year, November,
Or October, sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa buhay ko. Kung gusto mo tanggalin yung vlog, yung basketball, dali mo ko sa ibang bansa, it's up to you. I will follow what you want. Gagawin ko yung gusto mo, hindi ako makikialam. And the reason why I'm telling you this is because this is the moment na sumuko ako. This is the moment na inamin ko sa sarili ko, hindi ko kaya. This is the moment na inamin ko sa sarili ko na lahat ng kaya kong gawin, akala ko lang maganda. Pero in the end, walang mangyayari. And itong sinasabi ko po sa inyo yun is total pagbabago ng buhay ko last year when I give my life to God. Sabi ko, Lord, my life is yours. I'm yours. And then after giving my life to Him, after a few months, binalik niya yung vlog. Hindi ko naman yung pinag-pray na sabi ko, Lord, balik mo sa akin yung vlog, balik mo sa akin yung basketball, papatunayan ko sa'yo na gagawin ko ito para sa'yo. I did not say that. Sabi ko lang, Lord, ikaw na bahala. And after a few months, binalik niya yung vlog, binalik niya yung basketball. Kahit ako nagtataka, sabi ko, ano nangyayari? Wala na ako nun eh. Wala na nakakaalala sa akin. Wala nang may alam. Hindi nga nila alam, wala nang maps eh. Yun na yung storya ng maps dati. Nung binalik ni Lord. From slowly, 5 years na bumabagsak siya, unti-unti. When I gave my life to God, last year, October, it became, I didn't know what happened. Sabi ko, Lord, anong ginawa mo? But I'm gonna obey kahit anong gusto mong gawin. Lahat ng papagawa mo sa akin, papuntahin mo ko kahit saan, I will shout your name. And kaya ko po sinishare sa inyo to is because I encourage you tonight na sumuko na kayo. The moment that you really surrender to God is the only beginning of the real life na hindi nakikita, hindi mo na-experience, hindi mo natatamasa. May bata dito, may matanda dito, whoever we are. Bata, matanda, babae, lalaki, mayaman, mahirap, it doesn't matter. Without God, everything is useless. And now, every time we go different places, we make sure that the people na pupunta namin will get to know God. But it's your choice. And gusto ko palang sabihin sa inyo, nabagsak na kami, wala na, burado na. Pero kaya kami nakaangat, hindi dahil magaling kami, pero dahil magaling yung tatay ko. And I want to give all the glory to Him. Pag binigay mo kay Lord, siya bahala. And tonight, I encourage everyone. Di ko po alam kung sino sa inyo yung nagpe-pray pero hindi sinasagot ni Lord. It's because He wants you to totally surrender everything. Bigay mo sa Kanya. He doesn't want you committed halfway. He doesn't want you to be committed 80% or 90% or even 99%. He wants everything that you have, everything that you are given to Him. Bigay mo kay Lord and you will see the power of God in your life. And today, I'm very proud to say that I am a child of God, playing for Him, and this is what my Father told me. Thank you, Jesus, always. There you go, ladies and gentlemen. The Mavs phenomenal basketball behind it. Maverick Bautista. Palakpakan naman! Alright, grow up.